Pangalawa ay ang pagsunod ng mga alagad ng walang pag-aalinlangan. Sinunod lang nila yung instruksyon na sa kanilang pagpunta sa bayan, kapag meron silang nakasalubong na lalaking umiigib ng tubig, tika muna, isa lang ba yung lalaking umiigib ng tubig? Maaaring marami yun, kaya lang sa mga pagkakataong iyon, sinasabi nga natin na alam na ni Jesus ang lahat ng bagay. Pansinin po ninyo nang mayroong isang alagad nang isama niya ang kanyang kapatid at ipinakilala sa ating Panginoong Jesus. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya nang siya'y dumarating? Bago ka pa tawagin ng iyong kapatid, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos na naghihintay sa paghahari ng Diyos. Di ba nagulat yung kapatid ng isang alagad? Takang-taka siya, paanong nalaman? Sinong nagsabi na naroon siya? Paano niya nalaman na nandoon nga siya? Tumpak at tama yung sinabi ng ating Panginoong Yesus, sapagkat si Jesus, all-knowing, alam niya ang lahat ng bagay. Nakikita niya ang lahat ng bagay, hindi pa man nagaganap, nalalaman na niya. Kumpara sa ating tao, malibang may magkwento, may magsabi sa atin, may magmarites sa atin, saka lang natin malalaman. Si Jesus, hindi niya na kailangan magtanong pa sa ibang tao sapagkat alam niya na ang lahat ng bagay. Pati nga ang isipan, sa loobin, kalooban natin. Kaya nga, yung instruction niyang yun yung mismong magiging kaganapan nang sabihin niya ito sa kanyang mga alagad. Kaya nang sumunod ang mga alagad sa instruction ng ating Panginoon, sakto doon sa pangyayari ang nasaksihan ng kanyang mga alagad. At meron nga silang nakasalubong at ito'y kanilang sinundan. At dun sa may-ari ng lugar na yon ay ipinatanong, saan po ba yung lugar na kung saan ay gagawin namin, ise-celebrate namin yung pangpaskwa, pesta ng pangpaskwa. At itinuro sa kanila, tingnan po ninyo, minsan mararanasan lang natin ang himala, kababalaghan, kapangyarihan ng Panginoon, mga kamanghamanghang bagay sa ating buhay kapag sinusunod natin ang kanyang mga salita. Kapag sinusunod natin ang ating Panginoon ng walang pag-aatubili, naroon yung ating pagtitiwala, nandoon yung ating pananampalataya, na parang sa atin, parang imposible yata yun. May mga panahon at pagkakataong napaka-imposible. Pero sa tingin ng tao, imposible. Pero pagdating sa Diyos, kapag pinaniwalaan mo, minsan yung mga nananalig, yung mga nagtitiwala, yun ang madalas nakakaranas ng himala eh. Kaya nga sinasabi ng Panginoon dun sa kapatid ni Andres, naniniwala ka ba? Dahil sinabi ko na bago ka patawagin ng iyong kapatid ay nakita na kita, higit pa rito ang iyong mararanasan, higit pa rito ang iyong makikita kung ikaw ay mananalig sa anak ng tao. So ang hinihingi sa atin ay pagsampalataya. At pagkatapos nating sumampalataya, ang kailangan nating gawin ay sundin. Sumunod doon sa sasabihin ng ating Panginoon. Kagaya rito sa ating pagbasa, ang mga alagad ay sumunod ng walang pag-aatubili. Kaya nga nang sila makarating doon sa lugar, eksakto kung ano yung sinabi ni Jesus, yun yung kanilang na-experience, yun yung kanilang naranasan. Kaya ikaw, tayo ngayon na naririto, na marami tayong mga pinagdaraan ng mga katanungan, pagdududa, mga kabagabagan, mga pag-aalinlangan, alisin mo na sa iyong puso yan. Alisin na natin sa ating isip yan, sa ating kalooban. Pansinin po ninyo sa panahon ng pagmiministry ng ating Panginoon. Sino ba ang madalas na nakakaranas ng himala? Ay di yung 100% na nananalig sa Kanya. Yung babaeng dinurugo, di ba? Pagapang siyang lumapit sa Panginoon, ang kanyang nasa isip, mahipo ko lang ang laylayan ng damit. Di ba? Yun ang sabi. Ako ay gagaling. Buo yung kanyang pananalig at pananampalataya. Meron ding lumapit sa ating Panginoon na inilalapit niya yung kanyang mahal sa buhay. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Umuwi ka na, magaling na siya. O, sinunod niya yun. At na nga siya umuwi, sinalubong siya. Magaling na po siya. Anong oras siya gumaling? Sinabi yung oras. Ganun yung oras nang sabihin ni Jesus na magaling na nga yung kanyang mahal sa buhay. Eksakto, mga kapatid. Ang kailangan lang natin ay sundin, sumunod. Tandaan po natin ang mga pag-aalinlangan, ang mga paglabag at pagsuway, mailap ang mga himala, mailap ang mga pagpapala ng ating Panginoon sa kanilang buhay.
Pero sa mga taong buo ang pananalig, kahit minsan tila baga nagtatagal, parang minsan walang progreso, parang walang nangyayaring maganda, pero hindi nawawalan ng pag-asa, hindi nawawalan ng pananampalataya. At yan din yung nakita natin sa puso ni Abraham, na bagamat matagal ng panahon na ipinangako ng Diyos na siya'y magiging ama ng lahat ng mga bansa, ng lahat ng mga lipi, di ba? Medyo matagal yung panahon ng kanyang paghihintay. Yung kanyang asawang may pag-aalinlangan pa. Pero si Abraham ay hindi nag-alinlangan. Dumating yung panahon na ibinigay na ng Diyos yung kanyang pangako. Minsan may mga panapanahon din yan parang puno din yan. Ang puno, kapag yan ay nasa panahon ng pamumunga, hindi lahat ng sanga ay nagbubunga. May mga sangang hitik na hitik ang bunga, may mga sanga namang walang isang bunga. Bakit? Maaaring hindi niya pa yun panahon, samantalang yung kasabay niyang sanga maraming bunga. Pero lilipas ang ilang mga panahon, itong walang bunga sa panahong ito, sa susunod na panahon, siya naman ang magkakaroon ng maraming bunga. Panahon mga kapatid, ang lahat ng bagay. Kaya hintayin natin yung itinakdang panahon ng ating Panginoon. Magtiwala, huwag mawawalan ng pag-asa, magugulat ka na lang, hitik sa bunga, hitik ka ng pagpapala sapagkat hindi ka bumitaw, hindi ka umalis sa ating Panginoon. Hindi ka naglaylo, hindi ka nawala ng pag-asa, hindi ka tumalikod sa Kanya. So yan po yung pangalawa, ang pagsunod ng mga alagad. Ano ang ating pinag-uusapan ngayon? Ang banal na hapunan. Una ay ang paggunita ng Paskwa. Alam naman natin, alam ni Jesus ang lahat ng bagay. Kaya't nagbigay siya ng instruction kung saan nila i-celebrate, kung saan nila gaganapin, kung saan nila gagawin yung pag-alaala sa mga ginawa ng Diyos sa kanyang bayan, sa bayang Israel. Mapapansin natin na si Jesus mismo ay nakikiselebrate. Pangatlo, Thank you for your smile.